Mga kapuso, doble ingat po tayo kontra tigdas dahil mas madali raw itong kumalat ngayong malamig ang panahon. May paalala rin ng DOH sa mga paraan ng wastong pag-aalaga sa may tigdas at nakatutok si Sherian Torres. Patuloy ang pagdating ng mga pasyenteng may tigdas sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Ngayong araw, isang may edad at isang 17 anyos raw ang mga pinakabagong pasyente. Dahil sa nakakahawa, binawalan na kami makunan ang mga pasyente sa isolation room. Taglamig daw ngayon, kaya mas mabilis makahawa ang virus na dala ng tigdas. Ang pinakamadaling mahawa, ang mismong nagbabantay sa pasyenteng may tigdas. Kahit na simpleng rash po, kahit hindi po natin sigurado kung tigdas nga po ito, dumistansya na po kayo. Kung kailangan natin na naka-mask tayo o kaya yung minsan kung hindi maiwasan na magbantay sa mga bata na gumamit na lang po ng mga long sleeves o kaya maghugas po ng kamay. Airborne ang virus, kaya mas madaling masalin sa iba. Ang simpleng talsik daw kasi ng laway o sipon ng pasyente na madidikit sa ibang tao, pwede na makahawa. Kaya dapat ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos humawak o lumapit sa pasyente o di kaya'y maligo pagka-uwi ng bahay. At higit sa lahat, siguruhing nabakunahan ka ng anti-measles vaccine. Mismo mga eksperto na nakausap namin na nagsabi na walang eksaktong distansya na pwedeng sabihin para ikaw ay hindi mahawa sa isang may sakit na measles o tigdas. Depende rin daw yon sa direksyon ng hangin. Kung mula doon sa pinanggagalingan ng may sakit, papunta sa iyo ang direksyon ng hangin, maaari ka mahawa. Ang isa pang factor dito, sabi ng mga doktor, ay kung mahina ang iyong resistensya, pwede ka agad mahawahan ng tigdas. Ayon kay DOH Assistant Secretary Eric Tayag at sa iba pang health expert, ang taong nagkatigdas na, hindi na dapat muling tamaan ito maliban na lang kung labis na manghina ang kanyang immune system. Mahalaga ring malaman na bagamat hindi garantiyang hindi ka na magkakatigdas kapag nabakunahan ka na, proteksyon nito sa bagsik ng tigdas na mas malala ang epekto kapag tumama sa mga walang bakuna. Kung hindi pa nabakunahan, within 3 days, pwedeng bakunahan. Okay? Yung mga buntis, hindi pwede. Between isang bakuna at wala, lamang yung may bakuna. Doon sa mga nabakunahan, maski isang dose lang, kung magtigdas man yung bata o yung matanda, very, very mild po at saka walang komplikasyon. Ang mga batang 9 na buwan pataas dapat daw mabigyan ng anti-measles vaccine na susundan naman ng MMR o Measles, Mumps, Rubella vaccine pagdating niya ng 4 to 6 years old. Ang mga matandang di pa nagkakatigdas, pwede pa naman daw magpabakuna. Pero ito raw dapat ay sa mga pribadong hospital na at di na libre sa mga health center. Sabi pa ng DOH, hindi totoo na nakakatulong sa pasyenteng may tigdas na baluti na makapal na kumot dahil karaniwang mataas ang lagnat na may tigdas. Ang inang si Divina Aquino naniniwalang nakatulong sa 2 anak na nagkatigdas ang pagpapakain ng itlog at ang pagpunas ng kulantro. Kahit anong malansa, ipain mo sa bata, itlog. Mas maganda kung itlog. Kasi lalabas lahat yan. Pwede mo na siyang punasan ng kulantro. Pero giit ng DOH, hindi tama ang ganitong mga paniwala lalo na ang pagpapainom ng pinakulong kulantro. Baka raw makalala pa ito. Yung iba gustong binabalot kasi pag nahanginan daw, parang lumulubog daw yung tigdas. Hindi po totoo yun. Hindi nyo alam, pinapainom nyo siya ng parang asido. Okay? So nasusunog yun yung daanan ng pagkain o nung lalamunan po. Sherian Torres, nakatutok, 24 oras.